Muli po, isang pinagpalang araw na naman po sa inyong lahat at sa oras na to ay taos-puso po akong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy na pinagkakalob niya sa aking privilege and opportunity na patuloy po niyang magamit na instrumento upang makabahagi po sa inyo ng mga salita at mensahe na nais niyang iparating sa ating lahat, mga mensahe at salita na patuloy nating magiging patnubay at gabay natin at patuloy magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sa patnubay po ng Banal na Espiritu at sa ngalan ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng mensaheng entitled, God Moves in a Mysterious Way. Ayan po. Parang kanta po, di ba? Yung love moves in a mysterious way. Pero sa oras na to, hindi po love moves, kundi God moves in a mysterious way po ang title ng aking i-share sa inyo. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay kumikilos sa misteryosong pamamaraan. Kaya anuman ang sitwasyon mo sa buhay, either na dumadanas ka man ngayon ng negative situation, pat lagi mong tatandaan, our God is working for our good. Yan po ang lagi nating tatandaan. Anumang mga negative situation ngayon na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, lagi po nating tatandaan, ang ating Panginoong Diyos ay kumikilos at gumagawa para po sa ikabubuti natin. Hindi po niya nais ang tao ay mahirapan. Hindi niya po nais ang tao ay magdusa ng kalungkutan. Kaya po may mga nangyayaring negative sa ating mga buhay. Minsan, ito'y kagagawan natin. Yan po, pag kagagawan po natin yung mga nangyayari sa ating negative situation, hindi po ang Diyos ang nagpahintulot niyan kasi tayo ang may gawa. Pero yung mga sitwasyon na hindi po natin kayang i-handle, mga sitwasyon na hindi po natin inaakala na nangyayari, bigla na lang nangyayari, yan po, God allows the situation upang patuloy po tayong manalig at magtiwala sa Kanya. Kaya po sa title pa lang, God moves in a mysterious way, talagang hindi po natin malalaman o kung gaano ang plano ng Diyos sa atin, kung bakit pinadadaanan niya tayo sa mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating mga buhay. Pero isa lang po ang nais ng ating Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon na negative na nangyayari sa buhay mo. Basta hindi ikaw ang gumawa, patuloy ka lang manalig at magtiwala sa Kanya sapagkat ang Panginoong Diyos ay gumagawa sa lahat para sa ikabubuti natin. Ganito po ang nasusulat sa Jeremiah 29:11. Yan po. Para sa mga taong dumaranas ngayon ng mga parang negative situation na parang hindi umaayon sa kanila yung mga bagay, kung ikaw ay patuloy ka lang magtitiwala sa Diyos, guarantee, anuman mga negative situation na yan, tandaan mo, yan ay para sa ikabubuti mo. Ito po ang nasusulat sa Jeremiah para po patuloy tayong maliwanagan. Kasi minsan pag dumaranas tayo ng mga bagay na hindi natin maunawaan o negative situation na parang nadidisappoint na tayo na magtiwala sa Diyos, di po ba? Parang iniisip natin, totoo ba ang Diyos? Bakit pinapabayaan niya ako ng ganito? Yan po ang dapat nating maialis sa ating isipan. Kasi pag po naghari ang ganyang pag-iisip, tayo po ay malalayo na sa Diyos. Mawawala na po yung faith natin sa Kanya. Kaya napaka-blessed po natin. Ibinigay niya po ang mensaheng ito sa atin ngayon upang malaman po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano siya kumikilos sa mga bagay na parang hindi umaayon sa ating mga kagustuhan, pero lagi nating tatandaan, lahat ng yan ay para sa ikabubuti natin. Ito po ang nasusulat Jeremiah chapter 29 verse 11. Ito po sikat na ang verse na to. Pero
kung kahit gaano kasikat ang verse na to, kung hindi mo paniniwalaan na ang Diyos ay laging gumagawa sa yung ikabubuti, ay hindi po magmamanifest ang pangako ng Panginoon na to. Ito po, Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa iyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Uulitin ko po, Jeremiah 29 verse 11, ganito po ang nasulat, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ayan po. Napakasarap pong pakinggan ng pangako ng ating Panginoong Diyos na sa bawat plano niya sa atin ay laging para sa ikabubuti natin. Yes, minsan may mga pagkilos ang Diyos na hindi natin maunawaan, na akala natin dahil negative situation to, parang iniisip natin na pinaparusahan tayo ng Diyos dahil tayo ay makasalanan. Hindi po ganyan ang ating Panginoong Diyos. Gagamit lang po siya ng sitwasyon sa iyong buhay upang patuloy ka lang kumapit at manalig sa Kanya. Ganito po yan. Bakit po napaka-misteryoso kung kumilos ang ating Panginoong Diyos, pero guarantee naman para sa ikabubuti mo. Example na lang po, ang ginawa niyang way na kay Lord Jesus, di po ba? Parang kay Lord Jesus na parang negative siya, di ba? Yung nag-serve na siya sa mga tao, tapos hanggang dumating sa in the end, mamamatay siya sa cross. Di ba parang negative po yung parang gusto ng Diyos na parang kung tayo ang mag-iisip, parang negative, no? Parang hindi umaayon sa gusto natin yung mangyayari kay Lord Jesus na dapat hindi niya deserve mamatay, no? Pero dahil nga yun po, dahil God moves in a mysterious way, gagawa po ng paraan ng Diyos para lalo tayong mapabuti. Di po ba? Dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, ngayon, sino po ang umaani? Tayo. Tayong mga tao, tayong mga sanlinikha, tayong mga makasalanan. Tayo po ang umaani doon sa negative situation na nangyari kay Jesus. Tayo pong binigyan ngayon ng buhay na walang hanggan sa mga magtitiwala at mananalig sa ating Panginoong Yesus. Tayo ngayon ay nakakakilala na ng katotohanan dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, namulat tayo sa katotohanan at tayo ay napalaya sa mga maling gawa at sa mga kasalanan. Kaya po, ikaw ngayon na dumaranas ng negative situation na parang hindi umaakma sa iyong kagustuhan ng mga nangyayari mo sa buhay mo ngayon, parang dumaranas ka ng mga pagsubok, mga problema, na hindi ikaw ang may kagagawa na, kasi lagi ko pong sasabihin sa inyo, merong mga problema na tayo naman po talaga ang gumagawa. Pero yung mga bagay na hindi mo inaasahan, tulad po ng sinasabi ko sa inyo ngayon, hindi mo inaasahan na bigla na lang nangyayari sa buhay mo, yan po ay kalooban ng Diyos. Yan po ang tinatawag natin pagsubok. Pero wag po tayong bibitaw at patuloy tayong mananalig sa ating Panginoong Diyos at patuloy pang hawakan ng kanyang pangako na sa bawat araw, sa bawat mga bagay na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, either negative situation to, tandaan mo, ito ay lagi para sa ikabubuti mo. At ang sabi pa po niya sa Isaiah, para po patuloy tayong maliwanagan kung gaano kabuti ang Diyos, upang patuloy po tayong wag bumitaw sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ngayon. Ganito po ang nasusulat sa Isaiah. Ito po, para po patuloy tayong magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa Diyos at hindi po tayo basta-basta bumitaw. Ganito po ang nasusulat sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Ayan po, ganito po ang nasusulat. Ang sabi ni Yahweh,
ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan, ang inyong kapamaraanan ay hindi ko kapamaraanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kapamaraanan ay higit kaysa sa inyong kapamaraanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Ayan po, napakalinaw po do sa salita ng ating Panginoon na hindi po natin kayang arukin ang pag-iisip ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang nais lang po ng ating Panginoong Diyos sa mensaheng ito ay patuloy po tayong manalig, magtiwala sa Kanya sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. It's either negative situation yan. Patuloy lang po tayong magtiwala at maniwala na lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay para sa ikabubuti natin. Kaya po, muli sa mumunting mensaheng ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa araw na to, patuloy po tayong manalig at magtiwala sa ating Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon sa ating buhay, at patuloy po tayong manalangin. Yan po ang pinakamagiging sandata natin, ang pananalangin, at yan po ang koneksyon natin sa Diyos para patuloy po tayo niyang pakinggan. Kaya po, nawa ay muli ini-encourage ko po kayong lahat na patuloy po nating isik si Lord sa ating mga buhay. Magkaroon po tayo ng desirement na isik si Lord sa ating buhay. Tandaan po natin, napakasarap pong mabuhay nang ang Diyos ang ating patnubay at gabay sa ating mga buhay sa araw-araw. Muli po, maraming salamat, at naway maging pagpapala po ang salitang ito, ang mensaheng ito, at lahat ng kapurihan at karangalan tanging sa Diyos lamang at sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.